Kang, isang kilalang mandirigma mula sa China. Mga Pinoy at Pinoy, mga Pinoy, mga pangarap lamang ng mga Pinoy. Got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a Wang Kang mula sa China. Noong 2006, sumali siya sa pambansang koponan ng Muay Thai. Ang kanyang profesional na karera ay tumagal ng 1 buong taon. Ilang beses na siyang kinatawan ng China. Nakikipagkumpetensya sa World at Asian Muay Thai Championships at mga pangunahing kaganapan tulad ng World Martial Arts Expo. Kapag ang isang makitid na landas ay nakatagpo ng matapang, ang matapang ay mananahi. Sa arena ng Emi Legend, kailangan niya ng isang malakas na pagmumukha upang patungayan ang mesa. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a Ang manlalaro na statement. ito ay mula sa Espanya. Dual champion sa kickboxing artista. Sige, lahat. Abangan na lang natin ang susunod na pag-ikot ng palakpakan. Mangyaring ilabas ang itim na mandirigma mula sa Espanya. Sanchez. Ang tumataas na mandirigma mula sa Espanya, si Sanchez. Sa ilalim ng kanyang gwapong hitsura, ang pag-agos sa pamamagitan ng Dao New ay pangkaraniwan. Hindi mapag-aalinlanganan at hindi mapag-aalinlanganan. Dugong hindi kailanman sumusuko. Ang piling baguhan na ito, sa alamat ng Emi, sinimulan niya ang kanyang sariling pakikibaka. Magsikap ng buong lakas. Ito ang kapalaran ng isang manlalaban sa ring. Ibigay ang lahat ng iyong sarili. Ito ang tanging paraan upang igalang ang iyong kalaban. Wala itong kinalaman sa pagkapanalo o pagkatalo. Alalahanin ang kanyang pangalan. Kamusta sa lahat mga manonood? Maligayang pagdating sa Sichuan Satellite Near. Alamat ng Emi 13. Nandito na kami ngayon sa Emission Gymnasium. Ako si Tony. Ako si Dongjiang Tao. Sige, ngayon ang mga manlalaro sa magkabilang panig. Ang manlalaro ni White ay si Wang Kang, mula sa China. Ang itim na manlalaro ay si Sanchez mula sa Espanya. Ang kompetisyon na ito ay ang quarterfinal qualifier para sa kategoryang 65 kilo. Ang mananalo sa quarterfinals ay magiging kwalipikado sa quarterfinals. Puting parisukat sapat lang. Kumusta naman ang manlalaro ng Chino na si Wang Kang? Ngayon lang, nagpakilala ang aming host ng bagong contestant. Ito ay dahil si Wang Kang ay hindi aktibo sa ring sa loob ng maraming taon. Sa totoo lang, kumusta naman si Wang Kang? Ang manlalaban na ito ay isang manlalaban na Chino na nagsasanay ng kickboxing at Muay Thai. Isa sa mga naunang contestants. Isa rin siya sa mga kauna-unahang miyembro ng Chinese National Muay Thai Team sa pagkakatatag nito. Pagkatapos nyon, lumipat siya sa operasyon ng club. Ngayon ay gumawa na siya ng Muay Thai box. Hindi niya mapigilan ang pagnanasa sa pakikipaglaban. Kaya, nagpatuloy ang pagsasanay 3 buwan na ang nakaraan. Pagkalipas ng 1 taon ay hiwalay na ito. Bumalik sa ring muli. Bago ang laban, in-interview ko siya. Sabi ko, abuti ng 3 buwan bago ito makabawi. Anya, napakasakit ng proseso. Pagkatapos ay hinihingi niya ang kanyang sarili sa dami ng ehersisyo na ginagawa niya noong siya ay isang atleta. Dahil nababalisa sila, napakalaki rin ng pressure. Dahil alam namin na kung hindi ka naglalaro at nagsasanay ng matagal, hindi lamang physical na fitness kundi pati na rin ang pagiging sensitibo sa paggamit ng teknolohiyang ito. Lubhang maapektuhan. At higit sa lahat, sa palagay ko ito ay dahil ito ay si Wang Kang para sa kapakanan ng laro. Dahil matagal
matagal ng walang tugma. Ang pinakamahalaga ay ang kanyang reaksyon, at ang pakiramdam na ito ng pagkaantala ng oras at distansya sa kontrol ng laro. Magkakaroon din ng malaking diskwento, kaya ang laro ngayon ay para kay Wang Kang. Malaking hamon din ito, siguradong sineseryoso niya ang laban na ito. Sa ngayon, ang magkabilang panig ay nasa yugto pa rin ng pagsisiyasat sa isa't isa. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, si Wang Kang ay medyo aktibo. Si Wang Kang ay sumasalungat. Malaking tulong po ito para sa mga Pinoy. Hilahin ang kamay na ito ng tuwid na suntok, at ang gitnang pagwawalis ng likuran ng binti, kabilang ang mababang pag-scan. Napakalaki ng noodle na ito. Ang manlalaro ng counter frame ay kanang kamay at kanang binti sa harap, kaliwang kamay at kaliwang binti sa likod niya. Ngayon lang ay muling tinamaan ni Wang Kang ang ulo gamit ang kanyang kamay sa harap. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang tiyan gamit ang kanyang kamay sa likuran. Tingnan natin, sinamantala na naman ito ni Wang Kang. Ito ay isang pinagsamang itaas at mas mababang kamao pamamaraan na may harap at likod na kamay. Pinindot niya ito ng direkta, mula kay Sanchez, isang pag-ikot at pag-ugoy ng binti. Ngunit ang magnitude ay makabuluhan. Sige, may 10 segundo pa tayo sa unang round. Natapos ang unang laro. Nagsimula na ang ikalawang laro, ang aming itim na panig. Sanchez. Naranasan din niya ang pagsasanay sa Thailand. Mula sa paninindigan, ito ay tila isang purong Thai style. Nagbigay ng tuwid na suntok si Wang Kang gamit ang dalawang kamay at likod. Ang pangalawang hakbang ay direktang tumama. Ito ang naging sanhi ng countdown ni Sanchez. Maaari bang ipagpatuloy ni Sanchez ang laban? Ang magkabilang panig ay nakarating sa ikalawang pag-ikot. Malinaw na ang bilis ng larong ito ay nakakuha ng marami. Makikita mo ito sa bilis. Panoorin si Wang Kang na sinamantala ang first-timer chance para kay Sanchez. Sinusubukang palawakin pa ang sitwasyon. Isang napakahusay na pagtatanggol. Ito ay matapos ang isang nabigong welga sa gitna ng pagwawalis. Sumunod si Wang Kang ng mahigpit sa backhand punch na ito. Sa pagtingin kay Wang Kang, bagamat matagal na siyang hindi naglalaro, ngunit ang buong taktikal na setup ni Wang Kang sa court at ang pagpapatuloy ng kilusang ito, kapansin-pansin. May ugali pa rin ang isang bihasa na veterano. Marami na siyang karanasan sa loob ng maraming taon ng paligsahan. Ngunit tulad ng sinabi ko lang, dahil ilang taon nang hindi naglalaro si Wang Kang, kaya nakita namin si Wang Kang sa court. Kapag ang magkabilang panig ay nagpalitan ng mga suntok sa malapit at kalagitnaan ng saklaw, ang mga mata ni Wang Kang, sa isang iglap, ipikit mo ang iyong mga mata. Nangangahulugan ito na matagal na panahon mula nang ipagpalit ang gayong kamao. Ang iyong mga alergy sa mata ay malubha. Sa pamamagitan ng paraan, naobserbahan ko ang maraming mga kompetisyon at nakaisip ng mga pattern batay sa aking sariling pag-unawa. Kung ang atletang ito ay hindi nag-aalala sa mga pamamaraan ng boxing ng kalaban, hindi niya ipikit ang kanyang mga mata. Kapag nawalan siya ng ganito, kapag sinalungat siya ng kalaban, isinasara niya ang kanyang salamin. Ito ay kapag tinamaan mo ang iyong kalaban. Nakakaapekto rin ito sa antas ng allergy sa iyong mukha, kabilang ang mga nerbiyos sa mata. Malaki pa rin ito. Kaya upang husgahan ang kalagayan ng isang atleta, kailangan mong tingnan ang kanilang mga mata. Madalas mo bang isara ito? Tingnan natin ang ilang mga natitirang manlalaro. Kapag nakaharap sa mga kalaban, ang mga mata ay laging nakatuon sa mukha ng kalaban. Kapag ang kalaban man ay naghahagis ng mga suntok o sipa, tignan natin ang ilang mga bagong manlalaro. Halimbawa, ang ilang mga bagong manlalaro ay naglalaro ng mga tugma. Halimbawa, kapag malapit ko nang atakehin ang iyong tatlong lane sa ibaba. Halimbawa, kapag ang isang mababang pagwawalis ay malapit nang mangyari. Ang mga mata ay nakatuon sa iyong mga binti. Sa ganitong paraan, kapag sinuntok ka ng kalaban, mahirap husgahan ito sa pamamagitan ng paningin sa mata. Gumawa ng isang medyo tumpak na paghuhusga. At ang ganitong uri ng pagtingin ay nagpapahiwatig din ng ibang tao. Nangangahulugan ito na kailangan mong mag-strike. Hindi nagsisinungaling ang mga mata.
Sa katunayan, 10 segundo na lang ang natitira sa dalawang manlalaro. Dapat kang gumawa ng higit pang mga ehersisyo. Bigyan ng mga hukom ng mas kahanga-hangang mga marka. Ngayon lang, sa panahon ng laban, ito ay lubhang matindi at tensyon, dahil isang manlalaro ang nawalan ng pag-asa. Kaya, susunod, sa pamamagitan nito ay inihahatid ko ang resulta ng laban na ito. Ang larong ito, nanalo ang kalaban ni White sa pamamagitan ng Congrats kay Monta. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love